Medyo mahirap aminin guys na ang naging worst financial decision namin ni Dayan ay ano babe? Ay ang unang-unang rason. Alam ko na nahulog. Hello everyone, samahan nyo naman kami ni Dayan sa isang araw ng paggastos. Yan, dito kami ngayon sa favorite spot namin dito sa Calgary, ang Cross Iron, ang bagong opera. Ilang days na babe? 6 days. 6 days post-surgery. Medyo nakaka-recover na siya ng maganda-ganda guys. Nakakalakad-lakad na siya and hindi na lang siya nakahiga. Nung una parang nahirapan kang tumayo din, no? Parang nabibinat daw yung sugat. Pero ngayon, maliksi na. Pwede na ulit mag-hike. Pwede na. Konting ano na lang. Kunti pa. Ayan guys, andito na kami sa Cross Iron. Nakabili na kami. May ganito kami dun sa Jollibee. Naantay na lang namin yung order namin. Kasi hindi makakapagluto si Dayan, may ano siya. May dinarom daw. Diba? Yeah, syempre pag ano, gusto ko kasi si Dayan lumalabas din para, sabi kasi ng doktor niya, mas maganda daw pag naglalakad-lakad siya para mas maano yung sugat. Ewan ko kung ano mangyari. Ano sabi ng doktor? Basta yun, ma-practice yung sugat. Dapat din daw hindi siya binibibi. Hindi siya yung nakahiga lang, ganyan. Kasi lalo daw sasakit yung katawan niya pag nakahiga lang. So ayan, tumutunog-tunog na. Nagwa-vibrate na. So pipick upin lang natin yung order natin sa Jollibee saglit. And then mamaya pag-usapan natin kung ano yung worst na financial decision namin ni Dayan dito sa Canada. Abangan nyo yun guys. Pag-usapan natin yun ng maigi. Okay. Yan, nakakamiss kasi tong ano guys, tong chicken ng Pinas. Kaya nga nung last, di ba, gusto na namin umuwi kasi namimiss na namin yung mga pagkain sa Pinas. Gusto ko manginasal. Gusto ko Chowking. Yung manginasal kasi ni Dayan guys, hindi namin nakain before kami pumunta dito sa Canada. Kaya yun yung unang kakainin ni Dayan sigurado pag uwi natin. So yan guys, tapos na kami kumain. Punta na tayo sa Superstore niyan or sa ano muna, sa Savers muna. At sa Save On muna. So mag-save on muna kami, magre-refill muna, then pupunta kami sa Superstore. Pero ngayon, maglakad eh. Sorry. Nakalimutan ko na may pasyente nga pala ako. Pero ngayon guys, pag-uusapan natin yung worst financial decision namin dito ni Dayan. Medyo mahirap aminin guys na ang naging worst financial decision namin ni Dayan ay ano babe? Ay? Alin? Pagbili mo ng ano? Ng kotse. Ng brand new pala. Yung pagbili namin guys ng brand new kotse. Although worst financial decision siya, pero hindi naman namin pinagsisisihan totally. So discuss namin guys kung bakit ko nasabi na medyo pangit na decision yun financially ang pagbili ng bagong sasakyan. Huwag kang magtatampo best. So bago kami pumunta dito ni Dayan sa Canada, naisip na rin namin na ano, or naset na namin sa isip namin na hindi kami bibili ng bagong sasakyan. Kasi alam na namin or na-discuss na namin yung consequence ng pagbili ng bagong sasakyan financially. Kasi alam naman natin pag ang sasakyan, nilabas mo yan sa kasa, depreciate agad yan yung value. Hindi na siya valued nung tulad ng brand new, parang ganun. Bagsak agad ang presyo, parang ganun. Kung gusto mo siyang ibenta after 1 day, 2 days, kasi nagamit mo na, magiging used vehicle siya, mababa na yung value. So basically yun yung premise namin dati. Kaya sabi namin, hindi tayo bibili ng bagong sasakyan sa Canada. Unang-una, estudyante pa lang ako. And pangalawa, yun nga, alam namin yung consequences nun. Pero nagbago ang lahat nung March ng 2022. It's not because gusto namin bumili ng sasakyan nung March. Ang nangyari kasi nung March, ito yung tipong napapaisip kami na what if bumili na lang tayo ng bahay. Pero kasi during that time kasi parang ang idea ko bib no, hindi tayo pwedeng bumili ng bahay kasi hindi pa kami PR or dahil hindi pa kami working permit or dahil student permit pa lang ako. Yun yung alam ko dati. And before pala yun, kaya tayo napunta sa bahay-bahay na yan dahil sa attainable homes. Tama no? Kasi yung attainable homes guys, sa mga nandito sa Calgary, ewan ko kung meron sa ibang lugar to,
meron kasi silang promo or program na ka-tie up nila ang government na low down payment. So 2,000 Canadian dollars lang dati ang down payment na hinihingi sa Attainable Homes. Dati, hindi na ba ngayon? Hindi, nung nag-ano tayo. Pero ngayon, ganun pa rin, 2,000. Meron naman mga ibang agencies din, 5,000 naman. Yung down payment na yun kasi ang mangyayari doon guys, for example, yung 5% na down payment is 20,000. Yung 18,000, isi-shoulder muna ni Attainable Homes o ipapautang niya sa'yo ng interest free, parang ganun yung arrangement. Tapos napakadaming mabusisi, madaming rules pa yon. So sa mga gustong kumuha ng bahay, baka pwede ninyong i-check yon. So doon kami nag-start. Sabi ko, uy, 2,000, meron tayong extra 2,000 kasi during that time, di ba? March, patapos na yung last sem, ay yung yung third sem ko. And then sabi ko kay Dayan, naipon mo na yung pang last sem mo? Naipon ko na yung pang last sem. Kasi di ba nasa March, matatapos ako ng April ng third sem. Tapos magbe-break ako, tapos ulit, semester ulit. Pero during March, napag-ipunan na natin yung pang last sem ko. Kaya sabi ko, yan, meron tayong natitirang pera sa bank. Kaya sabi ko sa kanya, what if kumuha tayo ng bahay? So doon nag-start, research. Hindi bahay, pili ka. Ano yan? Condo. Pero at least home. Ayun, so yun, nag-start kami, research, ganyan. So yun, nung nagpa-pre-approval kami guys, sinabi sa amin ng bangko naka-tie up ng Attainable Homes na para lang daw sa PR yung program na yon. So dahil nga, number 1, hindi pa ako PR, and number 2, student permit pa lang ako, negative na kami doon sa Attainable Homes. Ngayon, ang ginawa namin, check ko yung market. Kasi yun during that time medyo mababa pa yung market So naghanap-hanap ako ng mga apartments, ganyan, mga condo. And nung time na kasi yun guys, ang rate ata noon, ang alam ko nasa 2% yata or 3% something lang. So pag kinumpute mo yung presyo ng apartment, halos same lang dun sa binabayaran naming renta that time na 1,000. Sabi ko, magdadagdag lang kami, I think 200 ata per month. 200 lang. Kasama na yun lahat hanggang utilities, hanggang condo fee. Kasi yung parang, magkano ba yun? 800 yung mortgage something, tapos additional ka ng condo fee, tapos yung mga utilities mo. Parang 1,213. Sabi ko, konting-konti lang idadagdag natin yan kako. So doon nga, ang ginawa namin that time, kasi wala naman akong idea sa real estate. So, nag-contact kami ng realtor tsaka ng mortgage broker. Pina-check namin yung documents namin. Sabi ko, kuya, gusto namin bumili ng bahay, ay ng condo, rather. Tapos, ganito, meron na kaming pang down kasi alam ko that time 5% yung down and everything like that. And sinabi ko din na student permit holder ako, tapos si wife ko, OWP. Then sabi naman niya, sige, check natin. So, sinend ko lahat ng documents namin. Tapos, chinek niya. Binigyan nga kami ng pre-approval. So may pre-approval kami, 220,000 yata yon, something like that. And naghanap kami ng condo. Marami kaming binisita guys kasi that time talaga sobrang mura pa. May mga ang daming pagpipilian. Kasi matagal pa yung ma-sold out So ang nangyari naghanap kami ng mga properties. Siguro nakalima ka tayong visit siguro or 6 na visit, no? Madami din Alam niyo yung mga townhouse guys, yung halos kaparehas ng townhouse namin ngayon, 200 to 250,000 lang during that time. So tingnan niya, ito na to, mga March, April 2022. So ganun yung presyo. So nakahanap kami una condominium dito sa Panorama. So malapit lang sa amin yon. Ang selling price niya 210, pero natawaran namin ng 200. So nanalo kami sa bid. Ay walang bidding that time. Hindi kami nag-bid kasi merong bidding sa kabila na, pero yung unang kinuha natin parang 210, nakuha natin ng 200, parang natawaran pa natin ng 10k. So yun, tapos naisip namin na bakit hindi na lang townhouse. So nagpalit kami ng naghanap kami ng mga townhouse, ganyan. In short guys, so nakakuha kami ng bahay or nakakuha kami ng bid, nanalo kami, in-apply yung financing, bumagsak. Hindi kami pinayagan na makautang. So alam niyo yun guys, nasa hype na kami ng ng emotion namin. Makakakuha na tayo ng bahay, magkakaroon na tayo ng apartment natin, makakatipid na tayo. Kasi that time din, alam ko papunta na dito yung kapatid ko, kaya nakakwenta na sa utak ko na okay, kunin natin to, at least dapat 2 bedrooms, 2 bathroom, para yung isa kina Edsel, yung isa sa atin. Tapos hati na lang or whatever kung ano man gawin natin. So nakaset na yung utak namin na ganon.
matagal din yung process nun, no? Matagal lang. 3 weeks to 1 month ata yun dati, no? Pagtitingin pa natin ng... Yung pagtitingin, medyo natagalan din kami sa pagtitingin. Tapos yung pag-aantay nung approval, medyo natagalan din. So alam niyo yun guys, nasa height ka na ng emotion mo na ini-expect mo na meron kang makukuhang apartment. Tapos biglang nag-message sila sa amin na hindi daw pwede. Kasi daw... Either maghanap ka ng co-borrower. Sa'yo, oo, na isa, na PR or mag-down tayo permit, ng... or mag-down tayo ng magkano? Ikaw lang, 20%? 20%. Which is wala kami nun. Which is wala kami nun. Doon nag-start. Oh, so paano napunta yung kotse doon? Doon kasi guys, alam niyo yun, sa mga financial decisions kasi, ang worst na kalaban mo dyan is emotion. Weh! Yeah, emotion ang worst na kalaban mo. Ano yung ma-justify yung ano yung pagbili niya ng sasakyan. Hindi, totoo yun. Kaya siya naging medyo naging clouded yung yung decision making ko during that time. Kasi nga, nasa height ako ng emotion ko guys na gusto ko na makakuha dito, makakuha, bla bla bla. Tapos biglang wala. So ang next na pang-satisfy sa sarili mo during that time, ang nakikita ko ngayon kasi noon hindi ko pa nakikita tong side na to dati. Parang sabi ko, good thing bumili kami ng sasakyan, whatever. Pero yun guys, kapag kasi merong malaking disappointment na nangyari sa'yo, ang defense mechanism kasi ng sarili mo or ng utak mo, ibalin mo sa iba. Na tipong, kaya binaling mo dito? Yes, parang ganun yung nangyari. Dahil hindi mo to na-achieve, ibaling mo sa iba. So ang next na pwede namin i-achieve during that time is ito nga, sasakyan. So doon nag-start na medyo kinulit ko si Dayan na hindi, kasi ang sabi mo sa akin dati, babe, yung sasakyan natin may naririnig na akong tumutunog. Meron talaga. Naririnig ko yung transmission niya, medyo pumapali yung transmission nung old car namin. Pero hindi siya ma-justify na bumili kami ng bago. Pero yun nga lang guys, sabi ko nga, doon nag-start. Dahil nga sa disappointment, medyo nag-blurred out yung decision process making ko or yung thoughts ko, ganyan. So hindi ko siya masyadong napag-isipan. Kaya yun, nung na-realize ko, lately lang yun na-realize ko, mga siguro before kami bumili ng bahay, doon ko na-realize na mali pala yung pagbili namin ng sasakyan. Why? Kasi kung hindi kami bumili ng sasakyan guys, mas mataas sana yung pre-approval namin sa bahay. Tapos mas madaming ipon. Mas madami pa sana kaming naipon kasi from May hanggang January, biruin nyo yun guys, 244 bi-weekly. Bi-weekly yun. So sabihin mo na kung i-compute mo ng tama, 540 kasi 4.33 yan per month. 4.33 weeks kasi sa per month. So yun, 540. Kung salang hindi kami bumili ng sasakyan, yung mga 500 na yon per month, naiipon na sana namin towards down payment. And dahil nga may obligation kami sa sasakyan, bumaba din yung pre-approval namin nung kumuha kami ng bahay. Kung sakasakali sanang wala tong sasakyan, baka nakakuha pa kami ng detached house. Yung wala na sa sa condo. O kasi konti na lang dadagdag mo, may mga detached na ganun. Oo, pero hindi natin kaya yun. Kaya natin kung walang sasakyan. Ano sasakyan mo? Luma. Nabilin mo na ito, babe. Oo. Ayun, hindi. Sasabi ko lang na yun yung naging worst decision natin. O ano? Magkano pag ibibenta mo itong sasakyan mo, babe? Mabibenta pa namin to ng halos same doon sa selling price na nabili namin. Sa ngayon? Sa ngayon. Kasi kulang yung yung supply ng sasakyan. So yun nga guys, di ba? Supply and demand, lagi natin pinag-uusapan yan. Right now kasi merong shortage din ng mga sasakyan. Kaya pahirapan din talaga kumuha ng mga bagong sasakyan. Kahit nga lumang sasakyan, pahirapan din kumuha Kaya medyo din, kung nag-decide kaming ibenta to, wala kaming magiging lugi actually. Parang mabibenta rin namin siya almost same. Siguro konti lang ang ibabagsak ng presyo. Lalong-lalo na guys, top of the line to na hybrid. Madaming may gusto nito. Kasi during that time nung naghahanap ako nito, syempre hype pa tayo. Nung naghahanap ako nitong sasakyan na to, walang makuha. 'Di ba? As in lahat, tumawag ako sa Winnipeg, tumawag ako sa Vancouver, sa Ontario tumawag din ako kasi sinasabi ko, kung meron sa Ontario, pwede lumipad tayo sa Ontario tapos i-drive natin pabalik. Ganun pa yun nasa mindset ko that time. Wala talaga kaming makuha. Sobrang hirap. Kaya nung merong nag-open dito sa South Trail, kinuha namin agad.
Diba? Wala nang isip-isip, kinuha na namin agad. Wala nang isip-isip. Hindi, kasi nga ano na ako that time eh. Parang alam mo yun, hype ka nang magkaroon ng bagong sasakyan. Pero yan. Kasi kapalit ng bahay. Ayun guys, yun yung pinaka worst decision. So ang ma-advise ko na lang sa inyo, pag magde-decide kayo guys, make sure na you are emotionally stable. Wow. Diba? Ang lalim nun, di ba? Make sure na emotionally stable Naka-based ba kayo. yan sa ano mo, sa experience mo? Yes, based on experience yan. Tsaka based din yan sa mga theories talaga. Totoo yan guys. Hindi ko alam kung narinig na rin ninyo. Sabi nga nila, di ba? Kapag galit ka, huwag ka mag-decide. Pag masaya ka, huwag ka mag-decide. Kapag nasa height ka ng emotion mo, huwag ka magde-decide. Kasi most probably, mamamali ka ng decision mo. For example, masaya ka. Ang akala mo sa lahat ng decision mo, positive. For example naman, malungkot ka. Ang alam mo sa lahat ng decisions mo, negative. Ganon kasi nakaka-apekto ang emotion sa decision. Kaya nga kapag kayo ay nagtitrade ng stocks, meron tinatawag na set aside your emotions and just focus on the quantitatives, ganun. Pero yun nga, ma-advise ko sa inyo guys, kung feeling nyo medyo mataas yung emotions niyo, sobrang saya ninyo, sobrang lungkot ninyo, or heartbroken kayo, ganyan, ipagpaliban nyo muna yung pagde-decide financially. Financially. Hindi naman sa lahat ng decisions. I mean, you can still do like some minor decisions, pero pag mga major expenses like buying a car, buying a house, ganyan, pag ma-migrate sa Canada, whatever, pag-isipan muna ninyong mabuti. So, ngayon, meron kaming sinusunod na rule. May rule na tayo. So, natuto ka na? Natuto na ako. Hindi ka magde-decision pag mataas yung emotions ko. Kaya share ko din sa inyo yung rule na pwede ninyong i-take or pwede ninyong gayahin. So, basically guys, kapag more than 1,000 Canadian dollars yung bibilin nyo, pag-isipan ninyo ng 2 weeks. Wow. Oo. Magkano? Kapag 1,000 Canadian dollars. So pag 500. Pag 500 kahit 1 week. Yan. At pababa ng pababa, bababa din yung Kasi ganito yan. Kapag kasi mataas yung emotion mo, hayaan mo muna mag-subside. Kasi pag medyo mahal yung bibilin mo, 2 weeks siguro okay na siya. Magsasubside na. So, ganito siya. Isipin mo muna, kailangan mo ba to, kailangan mo ba to, kailangan mo ba to. Kapag within that 2 weeks, laging sagot mo kailangan mo, then definitely kailangan mo yan. Okay. Pero, pag within that 2 weeks, medyo okay. Kaya kapag nag-ano ka pa. Gaganon-ganon ka, Gaganon. the boat is sinking, baka hindi mo kailangan. Kasi ganito yan sa first week, kapag lagi mo sinasabi na, okay, kailangan ko ba to? Yes. Puro ka yes. Tapos, biglang, on the 8th day or 9th day, sabi mo, kailangan ko ba? Medyo napapatanong ka na, naki-question mo na. Kailangan ko ba talaga? Yes, that's already a sign na wag mong bilhin. So yun yung naging reason kung bakit kami bumili ng sasakyan. Pero, babe, may pinagsisihan ba tayo? Wala naman. Wala, no? I mean, kung nagsisisi ka ngayon, benta mo na to. Hindi naman sa ganun. Hindi ka nang malulugi. Hindi, kasi siya guys. Although, yun yung naging worst financial decision namin dahil nga medyo clouded yung decision making natin during that time. Wala pa rin naman kaming pinagsisisihan kasi marami pa ring benefits na mabibigay ang brand new na sasakyan. Number 1 dyan is yung peace of mind, safety. Kasi hindi ka na mag-iisip na mag-worry na aabot ba to? Baka mamaya ma-stuck tayo, ganyan. Masiraan ka. Oo, masiraan ka sa daan or whatever, kung ano mangyari. Lalo pa man din dito sa Canada guys, di ba? Lalayo ng pupuntahan mo. Tapos pag mamamasyal ka, puntahan lang Banff. For example, kasi sa amin dito malapit yung Banff. Medyo 1 hour and a half din yung biyahe mo. So, mahirap masiraan sa daan. Kasi ang mahal ng labor ng mechanic, mahal din ng towing. Lalo na pag hindi kasama sa insurance mo yung towing. During that time, nung second hand pa yung sasakyan namin, hindi kasama ang towing sa insurance. Kasi naka one way lang kami doon. One way. Kasi daw guys, hybrid to. Yes. Makakatipid daw to. Hybrid. Makakatipid din kami sa gasolina. Kasi nung si 30 kasi yung uluma namin sasakyan, ang nagagas ko noon per week is $50. Ang cute ang sasakyan niya. Ang liit. Ang laki din ng mata. Yun yung malapit lang yung namin. Kasi 2.0 dati si 30 medyo magasta talaga siya sa gas. Kasi mahilig ako magkwenta ng kilometers. Totoo. Sobrang kwenta ko ng kilometers. Lahat na lang kayo nakwenta mo. Pag nagpapagas ako guys, sinecheck ko kung magkano yung total na binayaran ko sa gas. Tsaka kung ilang kilometers yung tinakbo ko from last refill to next refill. Lagi kong kinikwenta yon. And lumalabas dati during that time na parang sa $1
na igagas ko, aabot siya ng 6 kilometers to 7 kilometers. So sabihin mo na nasa ano yun, nasa 8 to 9 kilometers per liter. Si 30. Si 30. Yun. Ngayon, nung chinecheck ko tong hybrid, papalo siya guys ng 22 to 25 kilometers per liter. Kaya medyo nagkwenta yung utak ko, uy, makakatipid tayo ng 3 times. Nakatipid ka sa Nakatipid sa gas. Pero nagbayad ka naman ng monthly. Nagbayad naman ng monthly. Pero anyway, at least nakatipid. Oh, ayun na. Kasi ano yun, nung kinenta ko, makakatipid kami ng mga 150 Canadian dollars sa gas, or mga 100 to 150 Canadian dollars sa gas pa lang yun. Gas. Kaya pag Pero wala kinanta kang binabayaran na monthly. noon dati. Kaya pag nung kinanta ko guys, yung sabi ko 540 plus, minus natin yung 140 or 100 or whatever. Okay, 400 plus lang per month. Pwede na. Pwede na. At least bumaba, di ba? So, yun. Sa mga magde-decide kumuha ng sasakyan, I am not discouraging you, kasi maganda talaga magkaroon ng bagong sasakyan, kasi yun nga, less hassle, less nang iniisip, lalo na pag hindi naman kayo car guy kagaya ko na makutingting. Totoo. So may peace of mind ka. Yun yung number 1 yan. Tsaka safety. Kasi si 30 wala siya masyadong mga safety features. Ito, ang dami yung safety features. Nakakapag-drive nga to mag-isa. Kaya kung nagde-depart ka na sa lane mo, ipupunta ka niya sa gitna. So may mga ganong features na to mga bagong sasakyan. So yun din yung isa sa mga qualitative na tinignan namin ni Wow, Dan. qualitative. Yan na naman yung quantity tsaka quali. So yun lang. Although worst financial decision, wala kaming pinagsisisihan ni Dan. Happy naman kami sa naging decision namin. Happy ka naman, no? Oo. Favorite mo nga ito eh. Mm-mm. Alam niyo ba na hindi ako masyadong nagsishades? Oo, alam namin. Kasi nahihilo ka. hindi ako nahihilo. Sabi mo, nahihilo ka. Ang unang rason, Alam ko na, nahihilo ako. nahulog. Walang kakapitan. Sabi ko na eh. Pero nahihilo talaga ako pag naka-shades akong magdadrive. Nahihilo ka kasi bumababa. Kasi gumaganyan. Mahirap pag medyo flat. Wala kasing kakapitan. Dito siya may kapit, dito pag ganyan na. Kaya nga, yun nga yung sabi ko. Pero pag sa taas, nag-i-slide. Kaya ka nga nahihilo. Yun yung dahilan. Kasi gumaganon. Oo. Imbis sana na-straight na pumapaba. Ang sakit ang sugat ko, babe. yun yung reason kaya hindi ako mahilig mag-shades. Kasi nahihilo. Hindi, nahuhulog. So, yun guys, thank you so much for watching, and maraming salamat sa lahat ng mga advices ninyo, kasi isa din na nagbigay sa akin ng ng eye-opener, yung mga nag-comment nung past vlogs natin tungkol sa bahay. As in, sabi ko, nga talagang mali talaga yung naging decision ko na yun. Yun, kaya nasabi kong worst decision namin yung pagbili ng sasakyan, pero still, wala kaming pinagsisisihan. We are very happy sa kung anong naging decision namin, tsaka sa mga naging outcome. Tsaka ito pa pala, kapag magde-decide kayo ng ganyan, make sure lang talaga guys na kaya ninyo na kaya ninyo yung financials. Ayun na naman, papahaba na naman tayo. Hindi, pero gusto ko lang masabi sa inyo, make sure na kaya ninyo yung financials. Wag kayong bibili ng sasakyan tapos hihingi pa kayo ng tulong sa iba, or magkakaroon pa kayo ng co-borrower or guarantor para lang ma-approve. Ang ibig kasi sabihin nun guys, kapag meron kang co-borrower or pag meron kang guarantor, hindi mo siya talaga kaya. So wag niyong pilitin. Yun lang yung gusto kong sabihin. Na babe, no? Wag pipilitin, kasi pag pinilit nyo guys, kayo lang din ang kawawa. Di ba? Prob. So yan guys, thank you so much for watching. Final na to. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog, and this is Dayan. Renzel. Ayaw mo talaga ng Renzel? Okay lang. Okay lang? Pero Dayan, masanay ako sa Mas Dayan, sanay, Dayan. Yan, Edwin, Dayan, bye. Dre. Edwin, Dayan, Dre. Paano naging Dre yan? Kasi nga, Dayan, Renzel, Edwin, Yumol. Kaya siya naging Dre. So yan lang guys, see you sa next vlog. Bye!